Sa talakayang ito, sisiri natin ang mga huling oras bago madakip si Jesus. Susundan natin, hakbang bawat hakbang, ang isang kwento ng katapatan, takot, at sa huli, pagkakalulo. Lahat nangyari sa loob lamang ng ilang kritikal na oras. Ito mismo yung mga salitang binitawan ni Jesus noong huhulihin na siya. At itong linyang to ang magiging gabay natin, isang paalala sa bigat at dilim na bumabalot sa lahat ng mga pangyayaring susunod nating pag-uusapan. Sige, simulan na natin. Paano ba humantong sa puntong yun? Kasi may dalawang klase ng banta na papalapit kay Jesus. Yung isa, galing sa labas, mula sa mga may kapangyarihan. At yung isa pa na masasabi nating mas masakit, mas mapanlin lang, kasi galing mismo sa loob ng kanyang pinakamalapit na mga kasama. So, dalawa yung motibo na nagtagpo rito. Sa isang banda, andyan yung mga punong pare. Gusto na nilang ipapatay si Jesus, pero ang problema nila, takot sila sa magiging reaksyon ng mga tao. Sa kabilang banda naman, si Judas Iscariote, isa sa 12, siya pa mismong kusang lumapit sa kanila, handang ibigay si Jesus kapalit ng pera. Kumbaga, takot laban sa simpleng kasakiman. At mahalagang tandaan to, hindi ito padalos-dalos. Plinano to. Naghanap talaga si Judas ng tamang tiempo para gawin to ng patago sa isang pagkakataong walang mga taong posibleng magtanggol kay Jesus. Isang lihim na kasunduan para maiwasan ang anumang gulo sa publiko. Ngayon, mula sa pagsasababatan, lumipat naman tayo sa isang napaka-personal at taimtim na tagpo, ang huling hapunan. Ito sana yung sandali ng malalim na pagsasama-sama, pero sa ilalim ng lahat, ramdam mo na yung bigat, yung parating na panganib at yung mga simbolismong magbabago sa lahat. Pakinggan nyo yung bigat sa mga salitang yan. Alam na kasi ni Jesus na ito na ang huli. Hindi lang to basta ordinaryong hapunan, para na rin tong isang paalam. Isang huling paghahanda para sa napakabigat na landas na kailangan niyang tahakin. At dito, isang napakahalagang konsepto ang ipinakilala niya. Binago niya ang buong kahulugan ng Paskwa. Mula sa pag-aala ng paglaya, ginawa niya itong simbolo ng sarili niyang sakripisyo, ang kanyang dugo bilang selyo ng isang bago at mas malalim na kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Mula sa isang taimtim na pagsasalo, biglang nanlamig ang hangin. Isipin niyo yung eksena, di ba? Habang nagsasalo sila, hayagang sinabi ni Jesus na kasama nila mismo sa mesa ang taong magtataksil sa kanya. Yung tiwala biglang napalitan ng pagdududa at kaba. Dito naman sa bahaging to, tutukan natin yung mga mismong hula na binitawan ni Jesus. Kasi ang linaw para niyang inilatag ang script ng mga susunod na mangyayari. Hindi lang sa kanya kundi pati sa mga alagad niya. Tila ba ang lahat ay nakatakda na at wala nang atrasan? Ipinapakita nito na buong-buo na ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang kapalaran. Sumipi pa siya mula sa kasulatan, hindi para magreklamo, kundi para ipakita na naiintindihan niyang ang lahat ng ito ay katuparan ng isang mas malaking plano na matagal nang nakasulat. At ito, isa sa mga pinakamatinding eksena. Kasi si Pedro, ang tapang-tapang pa ng sinabi niya na handa siyang mabilanggo at mamatay para kay Jesus. Pero yung sagot ni Jesus, direkta, kalmado at napakaspesipiko. Bago pa lang sumikat ang araw, Pedro, 3 beses mo kong itatatwa. Isang malaking sampal yun sa ipinangako niyang katapangan. At heto na, dumating na tayo sa pinakakasukdulan ng kwento. Yung paglipat mula sa isang pribadong sandali ng pagdurusa at panalangin patungo sa pampublikong akto ng pagkakanulo at mismong pag-aresto. Napakabilis na mga pangyayari, di ba? Mula sa matinding panalangin ni Jesus, sa pagkadismaya niya sa mga alagad niyang nakatulog, hanggang sa bigla ang pagdating ni Judas kasama yung mga sundalo. Sa ilang saglit lang, yung katahimikan ng gabi, naging kaguluhan na. Sa tanong na to, ramdam mo yung bigat ng personal na trahedya. Isipin mo, ang halik, isang simbolo ng pagmamahal at pagkakaibigan. Yun mismo yung ginamit bilang senyales ng pagtataksil. Isang tanong na hindi naman talaga humihingi ng sagot kundi nagpapahayag ng napakalalim na sakit. Okay, so nahuli na si Jesus. Ngayon, ilipat natin ang focus sa emosyonal na resulta nito. Dito, makikita natin yung mismong katuparan ng hula tungkol kay Pedro. Isang malinaw na larawan kung gaano karupok ang tao pag nasa ilalim ng matinding takot at pressure. At nagsimula na nga ang pagguguho. Isang simpleng tanong lang mula sa isang alilang babae, pero sinalubungan agad ng mabilis sa tiyak na pagtanggi. Yan yung unang hakbang pababa sa dilim para kay Pedro.
Hindi nagtagal, may isa na namang nakapansin sa kanya. Sa pagkakataong to, mas mariin na, mas desperado na yung pagtanggi ni Pedro. Halatang unti-unti na siyang nilalamon ng takot. At ang pangatlo at huling pagtatawa. Mga 1 oras ang lumipas at sa huling pagkakataon na may kumilala sa kanya, ang pagtanggi ni Pedro buong-buo na. Walang pag-aalinlangan. Tapos na. At sa mismong sandaling sinabi niya yon, ang tunog na nagpabago sa lahat, ang tilawok ng manok. Agad-agad, sa isang nakakakilabot na katumpakan, ang hula ni Jesus ay nagkatotoo. Walang salitang namagitan. Isang tingin lang. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, lumingon si Jesus at nagtama ang mga mata nila ni Pedro. At sa isang iglap, gumuho ang mundo niya. Naalala niya ang babala at kasabay nito ang bigat ng kanyang kasalanan. Lumabas siya at umiyak ng buong kapaitan. So dito natin iiwan ang ating pagsusuri. Sa isang gabi, parehong bumagsak sina Judas at Pedro. Ngunit ang kanilang mga landas tuluyang naghiwalay. Ano kaya ang pinagkaiba sa kanilang pagbagsak at higit sa lahat sa naging tugon nila dito? Isang katanungang sulit pagnilayan.